Mga kapatid, umuulan ng Bible verse these days. Ikaw, ano ang paboritong verse mo? Ano kayang Bible verse ang pinakaginagamit sa graduation, sa heartbreak at bakit may verse na halos lahat ng Pinoy ay kabisado kahit hindi nagsisimba every Sunday? Alam nyo ba na ang pinaka-quoted na Bible verse sa buong mundo ay ang John 3:16. Nakakagalak isipin na ngayon pala ay umuulan ng Bible verse at nagtetrending ang salita ng Diyos. Nawa, ganyan na lang palagi na ang nagtetrending ay ang salita ng Diyos, hindi yung puro mga kalukuhan na nakikita natin sa social media, puro mga kabalustugan, puro mga walang kabuluhan na mga salita at mga aksyon ng mga tao para lang kumita at magkaroon ng maraming views. Nawa, ganito na lang lagi na magkaroon ng trending ang salita ng Diyos dahil yan yung mas kailangan ng tao. At nawa, na maraming tao sa nakakaalam ng bersikulo na yan, na John 3:16, ay nauunawaan talaga nila ng malinaw kung ano talaga yung sinasabi ng Biblia patungkol sa bersikulo na yan, kung paano talaga naliligtas ang tao upang ang tao ay hindi mapahamak, upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil alam nyo po ang katotohanan, marami po sa atin, sa mga tao sa mundong ito, na nalalaman yung quoted verse na John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Marami po ang nakakaalam ng bersikulo na yan. Pero hindi nangangahulugan na alam mo yung bersikulo na yan at kabisado mo at nababasa mo ay nangangahulugan na meron ka ng kaligtasan. Hindi po ganyan, mga minamahal. Hindi porket alam mo yung bersikulo, hindi porket kabisado mo yan, hindi porket nababasa mo yan sa maraming lugar ay nakakatitiyak ka na ng iyong kaligtasan. Dahil ang pinaka mahalaga sa lahat ay yung nauunawaan mo talaga yung sinasabi ng bersikulo. Dahil marami naman po talaga sa atin, alam lang yung bersikulo na yan. Pero pag tinanong mo kung siya ba ay ligtas na talaga, kung alam niya na pag dumating yung kanyang takdang araw kung saan pupunta yung kaluluwa niya, ang marami pa rin sagot ng maraming tao ay hindi nila alam kung saan tutungo yung kanilang kaluluwa, pero alam nila yung bersikulo na yan. Ganun na lamang po ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Bakit? Dahil tayo pong lahat ay makasalanan. At kahit tayo ay makasalanan, walang makitang rason sa atin ng Diyos para mahalin tayo ng Diyos. Pero alam mo ba, kaibigan, maraming rason para mahalin natin ng Diyos. Dahil ang buhay natin, ang lakas natin, ang hininga natin, ang katalinuhan natin, ang karunungan natin, lahat po yan ay nanggagaling sa Diyos. Kaya't maraming dahilan para mahalin natin ng Diyos. Pero alam mo ang totoo, walang makikitang dahilan para mahalin tayo ng Diyos. Dahil bakit? Tayong lahat ng tao, pag pinagsama-sama ang ating mga kasalanan, tayo ay sinungaling, tayo ay mamamatay tao, tayo ay lahat ng kasalanan ay makikita ng Diyos sa atin. Pero sa kabila ng tayo ay makasalanan, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ibig sabihin, kahit tayo ay makasalanan, kinamatayan tayo ng Panginoon. Ganyan tayo inibig ng Diyos. At alam niyo po, binibigyan tayo ng bawat isa ng Diyos ng free will. Ibig sabihin, ang tao pag napunta ng impyerno, hindi yun kagustuhan ng Diyos. Kagustuhan yun ng tao. Dahil sabi sa bersikulo na yan, "And whosoever believeth in Him should not perish." Kung sino lamang yung sasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi po yan makakatikim ng dagat-dagatang apoy, ng impyerno. Hindi na po yan makakaranas ng hatol. Dahil ang isang tao na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay hindi po yan mapapahamak sa impyerno. Kaya ang sabi sa bersikulo na yan, "And whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kung ikaw yung mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, mga kaibigan, mga kapatid, ang kaligtasan ay meron kang pagpili. At meron ka rin pagpili kung ayaw mong maligtas at gusto mong mapunta sa impyerno. At ang katunayan, mga kaibigan, mga kapatid, na ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo ay dahil sa tinapos ng gawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Siya yung nagbitbit ng ating mga kasalanan dahil sa totoo, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi natin kayang mabuhay maguli. Hindi natin kaya na makaiwas sa impyerno. Pero lahat ng yan ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At yun, yung tinapos niya 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. At ang gagawin natin bilang mga tao ay kailangan natin sampalatayanan yung tumapos sa ating mga kasalanan, yung tumubos sa ating mga kasalanan, yung naglinis sa ating mga kasalanan. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil bakit?
Sa Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, mababasa po natin in Titus 3:5, in Ephesians 2:8-9, makikita po natin dyan na hindi sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, kaya tayo naligtas, kundi yan ay habag at biyaya ng Diyos sa atin, kaya naranasan natin yung kaligtasan ng Diyos. Dahil sabi ko nga po kanina, walang rason para mahalin tayo ng Diyos, pero ang Diyos maraming rason para mahalin natin siya at paglingkuran natin ang buhay na Diyos. Kaya kung titignan nyo po, walang ibang kaparaanan pagdating sa kaligtasan. Yang John 3:16, malinaw na po yan, pero marami sa mga relihiyon, marami sa mga sekta, maraming mga ngaral. Pilit na itinitwist pa yung bersikulo na yan at kung ano-ano pa yung dinadagdag pagdating sa kaligtasan. Samantalang sapat na po ang lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi niya doon sa krus, it is finished. Yung ating mga sala, yung ating mga kasalanan ay binayaran na po ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga sa harapan ng Diyos, tayo po ay naging righteous sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ng ating gawa, hindi ng ating pag-anib sa reliyon, hindi ng pagdating sa tubig bautismo, hindi po yan yung mga kaparaanan na kaligtasan na idinadagdag ng mga reliyon at ng mga sekta, kundi yung tunay na pananampalataya. At tatandaan nyo po, hindi basta sinabi mo lang na may pananampalataya ka, ayun na yun, ligtas ka na. Hindi po, dahil madali lang sabihin sa bibig na meron kang pananampalataya, kundi ang may tunay na pananampalataya, nagbabago po yan ng buhay. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, kung ikaw ay nakay Kristo na, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ibig sabihin lamang po, ang tunay na nakay Kristo, may pananampalataya na nanggagaling sa kanyang puso, yan po ay nababago yung buhay. At ang nagbabago ng buhay ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kung sasabihin ng mga tao meron siyang tunay na pananampalataya, ligtas na siya, pero hindi mo naman makita talaga yung tunay na transformation sa kanya, walang fruit of salvation, kaibigan, baka kaduda-duda yung iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, dahil hindi pwedeng magkamali ang Biblia. Kung ikaw ay tunay ng mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay nakay Jesus Christ na, ikaw ay babaguhin ng Panginoon. Kaya sa mga nagsasabi na yung taong ligtas na ay ligtas na talaga kahit gumawa siya ng kasalanan, kahit pumatay siya, kahit na anong gawin niya sa mundong ito, tatandaan niyo po, ang kaligtasan, ang biyaya ng Diyos ay hindi po yan lisensya para ikaw ay gumawa ng kasalanan. At kung ikaw naman ay tunay na ligtas at tunay kang may pananampalataya sa iyo, at ikaw ay kinakasihan na ng banal na spirito, napakahirap din na bang isipin na kaya mo pang gumawa ng mga bagay na yan, ng mga karumal-dumal sa harap ng Panginoon, samantalang meron ng conviction sa iyong puso, meron ng conviction ang Holy Spirit. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, simple lang talaga ang kaparaanan ng kaligtasan. Pero ang pagiging Kristiyano hindi po madali. Ang pagiging Kristiyano ay mahabang digmaan, maraming laban sa buhay. Pero ang totoo, pag ikaw ay nasa Panginoong Jesucristo na, ay kaya mong panlabanan ang lahat ng mga bagay na yan. At nawa, lahat po na nakakaalam ng John 3:16 ay tunay din na nauunawaan nila yung tunay na kaligtasan, yung tunay na pag-ibig ng Diyos, yung tunay na pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ikaw, kaibigan, ano nga ba ang iyong favorite verse? Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.